Sa harap ng Senado, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay malinaw sa ilang bahagi ng kanyang salaysay. May mga pagkakataong siya mismo ay nagdala ng pera. Pinakatanyag ang umano'y 125 million pesos na personal daw niyang inihatid sa bahay ni Bong Revilla sa Bacoor, Cavite. Kahon-kahon, milyon-milyon, diretso sa tahanan ng dating senador. Mayroon din siyang inaming personal na deliveries, cash na dinala niya sa bahay ng DPWH Undersecretary Kathy Cabral sa Quezon City at dalawang hiwalay na delivery, 160 million pesos at 120 million pesos na siya mismo ang naghatid sa building ni Maynard Ngu sa BGC. Yan ang klase ng ebidensya na saklaw ng Rule 130 Section 22. Direct, first-hand, at may sariling lakas sa ilalim ng batas. Pero nang binasa na niya ang mas mahabang listahan, Nancy Binay, Grace Poe, Francis Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Mark Villar, Sani Angara at iba pa, biglang nagbago ang kalidad ng testimonya. Wala nang malinaw na personal encounter sa kanila mismo. Para kay Estrada, malalaking halaga raw ang na-deliver sa San Juan pero walang partikular na detalye ng aktwal na abot gaya ng Bacoor episode. Para kay Binay, ang narrative ay through her staff daw dumaan ang komisyon. Para kay Grace Poe, malinaw sa supplemental affidavit na ang kausap ay si J.Y. De La Rosa, staff ni Poe, at ang koleksyon ng 20% commitment ay ginawa ng contractor na si Mrs. Patron sa Diamond Hotel. Hindi kay Poe personal. Para kay Angara, inuugnay niya ang cash handoffs kay DepEd Undersecretary Trigev Olaivar na ayon sa kanya ay tumanggap ng bahagi ng porsyento para sa ilang proyekto. Sa madaling sabi, sa marami sa mga pinangalanan, staff, contractors at intermediaries ang may direktang dealings kay Bernardo, hindi ang mga senador mismo. Dito pumapasok ang usapin ng hearsay. Kapag ang pahayag ay, ako mismo ang naghatid ng 125 million sa bahay ni Revilla, iyon ang personal knowledge. Pero kapag ang linya ay, staff ang nakipag-ugnayan, contractor ang kumulekta, at intermediary ang tumanggap sa building at idinagdag lamang na para daw sa senador, ibang usapan na yan. Sa ilalim ng Rule 130 Section 37, hearsay evidence is inadmissible maliban na lang kung pasok sa napakakitid na exceptions. Ang anumang salaysay na nakasalalay sa para daw, sabi nila, or inference na hindi nasaksihan ng mismong testigo ay walang probative value. At hindi ito simpleng technicality, itinatag na ito ng Korte Suprema. People versus Malabago in 2014, walang bigat ang hearsay dahil ang tunay na pinanggalingan ay hindi ma-cross-examine. In People versus De La Peña, decided in 2021, testimonya na hindi batay sa personal observation ay legally impotent. In Estrada versus Sandigan Bayan, decided in 2001, ang paratang laban sa high-ranking officials ay dapat suportado ng clear, direct, competent evidence. Kaya nararapat lang itanong ang pinakamahalagang punto. Kung ang napatunayan lang ni Bernardo na personal niyang nagawa ay maghatid ng pera kay Maynard Ngu, isang third party, bakit itinikit ang pangalan ni Cheese Escudero na hindi naman niya nakita, nakausap,
o naabutan ng kahit sentimo. Kung staff ang kausap kay Poe at contractor ang kumulekta, kung staff o confidant ang pinangalan kay Binay, kung undersecretary ang inuugnay kay Angara, bakit mas malakas sa narrative ang pangalan ng mga senador kaysa sa mga taong aktual na may hawak sa pera? Maging si Senate President Tito Soto ay nagpahayag na kinakailangang gumalaw ang Senado ng may prudence at due process sapagkat karamihan sa ipinresentang testimonya ay tumuturo hindi sa mga senador mismo, kundi sa kanilang mga tauhan, coordinators at facilitators. Kung ang personal delivery sa bahay ni Revilla ay may lakas, kung ang direct drops kina Ngu, Cabral at Olivar ay malinaw at personal, hindi po pwedeng patawan ng parehong bigat ang pagdikit kina Binay, Poe, Escudero, Estrada, Villar, Angara at iba pa na ang basehan ay relay, coordination lang ng staff, hotel collections at delivery sa gusaling hindi niya nakitang naabot sa sinasabing end recipient. Ang hearsay ay hindi pundasyon. Ito ay buhangin sa ilalim ng dagat. At ito ang dapat nating liwanin. Ngayon pa lang, kung ang tumanggap sa harap mo ay intermediary, staff, contractor, kaibigan, o special envoy, siya ang dapat managot. Siya ang dapat tanungin. Siya ang dapat ma-cross-examine. Ang direktang ebidensya laban sa kanya ang magpapalakas sa kaso, hindi ang pagdikit ng pangalan ng sinumang hindi mo nakita o nakausap. Ang sinasabi ko lamang ay ito. Kailangan nating pigilan ang hinaharap na pagkadismaya ng publiko. Kapag tayo'y naghain ng kaso sa ombudsman, ang ating ebidensya ay dapat matibay. Hindi puno ng hearsay, hindi sablay ang chain of custody, at hindi nakaaasa sa relay ng walang nakakakita. Dahil kung gaano pa natin gawing demonyo ang mga senador na idinadawit ni Bernardo, kung walang direktang ebidensya laban sa kanila, sa dulot dulo, babagsak at mawawala ang kaso. Another day, another Regal POV.